Tama na muna ang karne ngayon at mag-isda muna tayo. Sakto at mahal na araw na rin, gagawa tayo ng masarap at pina-level up na fish Shanghai na pwede nating ipang-stock at iulam sa mga susunod na araw. Masarap to sa breakfast na may sawsawang ketchup o suka na maraming sibuyas. Gusto mo rin ba? Tara, luto tayo. At dahil bida nga ang isda sa recipe na ito, unahin muna nating ipaksiw itong isda. Ito kasi yung magandang paraan ng pagluluto sa isda para mawala yung langsa at hindi maglasa pagka gagawin na natin itong fish Shanghai. Mura ang isda kasi ngayon at bumili nga ako ng 1.5 kilo ng galunggong. At itong paraan ng pagpapaksiw na ginagawa ko ay natutunan ko sa mama ko. Bale, pinagsasama-sama muna namin lahat ng mga ingredients na kakailanganin at ilulubog nga namin dito yung isda at ibabalat namin ito sa dahon ng saging. Ito yung paraan ng pagpapaksiw na masarap at hindi talaga malansa. At sa pagluluto nga nito ay hinahayaan lang namin yan na kumulo ng kumulo hanggang sa matuyuan na ng sabaw. Then after noon, pwede na pong kainin yan. Pero hindi nga lang natin yan basta kakainin ng paksiw, gagawin natin yung masarap na fish Shanghai na i-stock natin sa ref. At gumamit na rin pala ako dito ng food processor para mag-grind yung mga gulay na kakailanganin. At yung isda naman na pinaksiw ko ay hinimay-himay ko yan at sinigurado ko na wala talagang tinik na masasama. After nga nating handa lahat ng mga ingredients na kakailanganin, pagsama-samahin na natin ito sa isang mixing bowl. Ilagay na rin natin dito yung gulay na ginrind natin kanina, then timplahan na rin natin ito ng mga pampalasa. Garlic powder, ground black pepper, asukal, seasoning, at naglagay din ako dito ng 2 tablespoon ng soy sauce. Haluin natin ito ng mabuti, then mag-add tayo dito ng cream cheese. Ito po palang cream cheese na nilalagay natin ay ang magbibigay talaga ng espesyal na lasa dito sa gagawin nating fish Shanghai. May natira rin pala ako ditong cheese, hinislice ko lang yan ng maliliit, then isinama ko na rin dito. Pero ito po ay optional lang. At sa pagbabalot naman ng ating fish Shanghai, kung paano lang tayo magbalot ng mga lumpia na ginagawa natin ay ganun din po dito. At ang size ng wrapper na ginamit ko ay large. At sa mga ingredients na ginamit ko ay nakagawa ko ng 40 pieces ng fish Shanghai na malalaking size. At sa pagluluto naman ito ay magpainit lang tayo ng mantika at prituhin natin ito hanggang sa mag-golden brown. And ready to serve na ang ating napakasarap na fish Shanghai. Gusto mo rin ba? Tara, kain tayo. Hello everyone! For today's video, isang napakasarap naman na fish Shanghai ang ating niluto ngayon. Saktong-sakto ito para sa nalalapit na mahal na araw. Kung kayo rin umiiwas sa mga karne pagka ganitong Holy Week, saktong-sakto itong recipe na to. At ang maganda dito sa ginawa natin ay pwedeng-pwede nating i-stock sa ref. Ilagay nyo lang po ito sa freezer para hindi ka agad masira. Ang sarap. Sakto lang yung pagkakatimpla natin, sakto lang din yung alat, at lalo talagang sumarap nung nilagyan natin ng cream cheese at cheese. Mura kasi ang galunggong ngayon, instead na iprito ninyo na karaniwang ginagawa sa mga isda or pinapaksiw, try nyo rin po gumawa ng ganitong klaseng recipe. Bukod sa napakasarap na, madali lang din namang gawin.